Pilipinas, magandang araw, SC Radyo Bandera. Ako, si Rizel Marcelino, isang malagim na krimen sa Tumidi City, Cebu. Ang nabalot ng matinding lungkot at takot matapos matagpuan wala ng buhay ang isang inosenteng bata. Ang biktima ay 12 anyos na si Cristel Joy Arbarquez, isang grade 6 students na may pangarap at kinabukasang biglang naputol dahil sa isang maligim na krimen. Noong Pebrero 11, 2026, inulat ng pamilya ni Cristel Joy na nawawala ang bata matapos siyang hindi makauwi sa kanilang bahay. Ayon sa ulat, huli siyang nakitang buhay sa kanilang lugar sa Tumidi City. Dito, nagsimula ang desperadong paghahanap ng kanyang pamilya, mga kapitbahay at mga otoridad. Araw at gabi nila hinahanap ang bata, umaasa makita siyang ligtas. Ngunit, nakalipas ang 8 araw ng paghahanap, isang nakakagulat at malungkot na balita ang lumimbas sa buong komunidad. Noong Pebrero 19, 2026, natagpuan ang katawan ni Cristel Joy sa isang liblib na masukal bahagi ng barangay Ibo sa Tumidi City, Cebu. Ang lugar ay malayo sa kabuhayan at bihirang puntahan ng mga tao. Pagdating ng mga investigador sa lugar, tumambad sa kanila ang isang eksenang mahirap kalimutan. Natagpuan ng bata na nakagapos sa isang puno gamit ang tali. Agad itong sinuri ng mga otoridad upang malaman kung ano ang tunay na nangyari sa biktima. Sa pagpatuloy ng investigasyon, may isang mahalagang detalye ang lumitaw. Sa kuha sa CCTV sa lugar, nakita ang bata na sumakay sa motorsiklo kasama ang isang lalaki bago siya tuluyang nawala. Dahil dito, mabilis tutukoy ng mga otoridad ang isang suspect. Pinalala ang suspect na si alias John, isang 27 anyos na lalaki na umulit kilala ng pamilya ng biktima. Dahil sa mga investigasyong nakalap, agad siyang hinanap at kalaunan ay nahuli ng mga otoridad upang hanapin ng paratang labang sa kanya. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng mga pulis kung ano ang naging motibo ng krimen ito. Isa sa mga tinitigang anggulo ng mga investigador ay kung may kinalaman ang paggamit ng illegal na drogas ng suspects sa naganap na krimen. Gayunpaman, patuloy pa rin ang kinakalat ng ebidensya upang mabuo ang buong detalye kung paano at bakit nangyari ang malagim na insidente ito. Samantala, labis na nagdadaluhan ang kapamilya ni Cristel Joy sa sinapit ng kanilang anak. Ang isang batang puno ng pangarap ay nawalan ng pagkataong maranasan ng kanyang kinabukasan. Sa huli, nananatiling tanong sa marami, bakit kailangan mangyari ang ganitong krimen? Isang inosenteng bata? Habang patuloy ang investigasyon ng mga otoridad, isa ang hiling ng pamilya at buong komunidad ang makamit ang hustisya para kay Cristel Joy Arbarquez. Ako ang iyong tagapag-ulat. Ito ang isang kwento, sinisaya, scene of the crime operatives.